programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Mga kabatang Quiapo, kumusta? At welcome back sa aking munting channel. Sa aabangan natin ngayong araw ng Huwebes sa FPJ Batang Quiapo. Gulat na gulat si Divina, tila hindi makapaniwala nang madatnan niya si Rocky Boy sa kanyang bahay. Nabugbog sirado ito, puno ng dugo ang mukha, nakahandusay, halos hindi makatayo. Tinanong niya si Rocky Boy kung si Tanggol ba raw ang gumawa sa kanya nito. Galit na galit si Rocky Boy na sumagot kay Divina dahil si Tanggol nga raw ang gumawa ng pagbugbog sa kanya. Sinisisi niya si Divina dahil nga raw sa kanya ay nabugbog siya ni Tanggol. Nagbanta si Rocky Boy na hindi siya titigil hanggat hindi siya makaganti kay Tanggol. Sa kabilang banda, nakipagkita naman si Ramon kay General Rebas. Habang nag-uusap sila sa loob ng sasakyan, sinabi ni General Rebas kay Ramon na ililipat na si Don Julio sa City Jail. Napalingon si Ramon at tila bang malalim ang iniisip nito. Ngunit halata ni General Rebas na may plano si Ramon, kaya agad na niyang sinabi huwag na niyang ituloy ang kanyang balak dahil ikakapahamak lang niya ito. Ngiti na lang si Ramon na lumingon kay General Rebas. Sinabi niyang walang hindi matapang sa pamilya Montenegro. Sa kabilang banda, tagumpay si Tanggol sa pagligtas niya kay Punggay. Agad niya itong pinasakay sa kanyang motorcycle at papalayo sa lugar kung nasaan sinusundan sila ng mga kalaban. Nala ni Tanggol si Punggay sa lugar kung saan sila nagtatago. Nagulat na lang ang kanyang mga kaibigan na may kasama ng babae si Tanggol. Kaya nagulat na lang ang kanyang mga kasama. Tinanong si Tanggol kung sino siya, ngunit sinabi lang ni Tanggol na hindi niya kilala at niligtas niya lang ito. Minit naman ang dugo ni Punggay nang marinig niya ang sinabi ni Tanggol. Inis na sinabi ni Punggay kay Tanggol kung bakit nga ba raw siya niligtas, na hindi naman daw siya humingi ng tulong. Pareho silang pagod, parehong mainit ang ulo, kaya sinagot ni Tanggol kung bakit nga ba raw sumakay si Punggay kung ayaw naman palang iligtas siya. Na sumagot si Punggay na wala nga raw siyang choice dahil sinabihan nga raw siya ni Tanggol na sumakay sa kanya. Una nasabi ni Tanggol kay Punggay na siya pa nga raw ang niligtas, siya pa ang galit sa kanya. Nagabihan habang nag-iisa si Tanggol, nilapitan ni Punggay si Tanggol. Tahimik ang paligid at walang katao-tao. Nilapit si Punggay kay Tanggol na dahan-dahan. Sinabi niyang hindi porket niligtas siya ni Tanggol ay hindi na siya huhulihin. Napalingon si Tanggol at tiningnan niya si Punggay na payabang. Sinabi niyang, sige, huhulihin mo ko. Dito na siya tinutukan ni Punggay ng baril. Kaya naman yan ang ating aabangan kung itutuloy ba ni Punggay ang paghuli kay Tanggol. Yan ang ating pakatutukan mga kaibigan dito lang sa FPJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat!